So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, Second Sight 13, recently uploaded lang din tong battle na to. Ito yung laban ni K3U versus Tulala. Alam ko, sa pagkakaalala ko, napanood ko to ng live So medyo matagal na, no? October 5 pa to. Medyo kinapos lang sa sa pag-upload si Boss Ari kasi parang short After neto, nagkaroon ng pakusganay tsaka gubat Tapos ahon na. So parang naging dikit-dikit yung event kaya hindi pa natapos lahat ng upload sa Second Sight, no. Meron pa mga battles dito na hindi pa uploaded. Yung kay pangalan nun? Hemphill, yung kay Hemphill, yung kay Razik. 'Di ba? So marami pang mga may mga battles pa na hindi pa uploaded. So ayun. K3 versus Tulala, wala na ako masyadong insights dito. Si K3 na nakausap ko to before sa page ko. Konting usapan lang. Then si Tulala, napanood ko naman na to si Tulala sa pulo pa lang laban niya kay Lip. So ayun. Mayroon sana akong gustong sabihin sa style o sa estilo ni K3U pero na lang, habang papanoorin na lang natin siya. So, game. Tulala, pinili niya mauna at nanalo ng ko ito si K3U. Pinili niya mauna si Tulala. Pakinggan natin. Tig-2 minuto dapat. Second side. Game. Tulala. Malibang sa kinang, sa kimang pundasyon ng prinsipyong nalinlang. Maligaw ang ikaw sa akap ng mundong maginaw. Putang ina mo nawala. Malibang ang pagsapit ng wala kang nakitang ikaw. Ang bugtong sa iyong pagkalito ay ang mahanap ako. Lango sa langis, patay gutom sa ginto, sa diamanteng pinagkalulo ang mundo. Sisidlan ng lupunang pumupuna sa baliko. Seryoso? Yan ang balik mo? Nakaupo sa walang hanggan ng hapunan sabay halikto, Judas. Ang ibig sabihin ng kulungan ay nakakandadong pinto. Ikaw ay bagong sugat na tanso, hindi ka ginto. Okay. Estilo mo na tangan-tangan na Ganda nun nagustuhan ko yung ang ibig sabihin ng kulungan is nakasaradong pinto. Okay, malalim no? Pero gusto ko yung linya na yun. Hiniram mo pa po. Walang hanggan ng hapunan sabay halikto, Judas. Ang ibig sabihin ng kulungan ay nakakandadong pinto. Ikaw ay bagong sugat na tanso, hindi ka ginto. Estilo mo na tangan-tangan na hiniram mo pa po. Sa iyong lolong kanibal kaya't ginayat ang apo. Mas masinop kung magalang iginayak ang abo. Ito'y katibayan na mas matalino ang kalsada na ginala ko sa'yo. Ikaw ang mismong kasagutan. Kaya't tatanggalin ka na sa eksena. Sa palabas ikaw ay papalabasin. Papaambunin ko ng ideya, tapos di kita pagbabanlawin. Ang dami nang nagugutom sa mundo. Puki ng ina mo, pasonista ka pa rin. Anong costume yan? Andrade ka na Jordan? Balakid ka sa lasing? Andrade ka na Jordan. So, ayun yung sinasabi ko sa inyo sa mga hindi pa nakakapanood ng mga battles ni K3U, panoorin niyo yung battles niya sa Motus. Meron siyang isang battle doon at alam ko na review ko na yun Nakalimutan ko lang kung sino yung kalaban niya doon, pero I suggest panoorin niyo yung laban niya doon. At saka panoorin niyo yung laban niya doon tsaka yung review ko doon. Grabe, no. Tapos ayun, nabanggit na ni Tulala, no, na Jordan. Ano sabi niya? Wait lang. Andrade ka na Jordan. Andrade ka na Jordan. So, yung estilo ni K3 kasi kung napanood nyo na, may pagka tipsy D tsaka may pagka balakid, no? So, ayun, panoorin nyo, kayo na rin humusga sa mga sa mapapanood yung battles ni K3.
Pero ayun, sinabi ko yun kay K3 yun nung nagkausap kami sa Messenger sa ano ko sa page ko. Sabi ko ayun nga, may pagka balakid, may pagka tipsy D. Ayun. Aminado naman siya doon na isa yun sa mga sila yung mga iniidolo niya, no? Kaya pero tangin ang galing, men. Ang galing nung ano. Basta abangan niyo yung ano, yung round ni K3. Abangan natin yung round ni K3. Pakinggan natin yun. Pero, I suggest kung hindi nyo pa napapanood, ulitin ko lang, panoorin nyo yung battles niya sa Motus. Yan. Dan, balakid ka sa lasing? Inalagaan mo ang sugat ng ibang tao kaya hindi ka gumaling. Mr. Lee, nakita nyo bang nanunungkit si Carding? Walang paa ang paanyaya, paano nakadating, nakipag-aya, makipaglaliman sa lupain tong pating? Salipapaw ay mapangarib na mapangibabawan. Magkaibang ating alo sa nag-iisang bangkaan. Alimpuyong na alimpungatan, kaarawang walang handaan. Baog kang kinapon sa pagsilang ng iyong kapanganakan. Sasaksakin at babalatan pang dahan-dahan. Hindi na babalaan, nakakatawang ako'y nagpapatawa pa lamang. Ito'y agham ng mga alaala mong hindi mo naranasan. Okay, so eto nag-antay ako ng mga direct na linya or punchlines galing kay Tulala para kay K3, pero buong round siguro yung yung Andrade ka na Jordan, ayun lang siguro, pero hindi pa nga ganun kaayos yung setup doon no. So medyo hinanapan ko lang si Tulala dito ng isang maayos na setup, isang direct na suntok para kay K3. Ayun yung mga inaantay ko. So buong round 1 naging broad yung atake ni Tulala dito, na masabi natin pwede niyang spit din kahit hindi si K3 yung kalaban. So yun, pakinggan natin si K3. Check. Di ba yan yung ayaw ni Balakid? Yung hindi applicable sa kalaban yung sulat, lazy writing, mas tamad pa sa tamad na tinamad si Pagin. Tangina yan? Nasulat mo na 5 months ago? Kabisado na 2 months ago? Tas antay ka lang kalabang ibibigay sa'yo? Ha? Sa mukha... Diba? So ayun tinutukoy ko. No, hindi nga yung tinutukoy ni K3 dito, yung sulat nga ni Tulala is hindi nga ganun ka-direkta na pwede niya sabihin kahit kanino yung kalaban So ayun naman yung pinupunto ni K3 dito, na nasulat daw, matagal na, nag-aantay na lang na may ibigay na kalaban para ispit yung nasulat na yon, kasi nga hindi nga ganoon ka-direkta yung sulat ni Tulala sa kalaban. So yun. Tas antay ka lang kalabang ibibigay sa'yo? Ha? Sa mukhang makapal, ako ang sampal. Dame, son. Sa linya mong about sampal, kami ay face palm, epic fail, man. Hindi... Diba? Doon pa lang sa delivery niya dito sa part na to, malalaman nyo na kagad na katunog ni K3 talaga si Tipsy D way back, no? Nung siguro 2016 era ni Tipsy D, no? Yung siguro yung time na sumali si Tipsy D sa buhay ganto. Nakaka-amaze, such a disgrace, slapping stock sa comment section all over the place. Dahil sa linya mong sampal, you got slap in the face. Nang katotohanan sa mga hindi mahusay magtagalog ka lang nagiging epektibo. Abusado sa wikang Filipino dahil weak ang Pilipino. Mga linya ni Iho, palikuran na nakaw ang pantatak. Wow, multong baklang na isanla. Meow. Sinampalukang bulsa ng kangaroo. Ahoo! Indio! Walang bumibilib na tunay sa mga pakulumong lirisismo. Yung mga taga-yoyoan mo ang patunay na nakakasama ang kolonyalismo. Nasaan na ba ako? Yan ang kanyang sinisigaw. Nakakatawang yung ermitanyo pa ang naliligaw.
Sa Ayos. Quezon City, sa may branded, doon niya tinulayon. Kung usapang foundation, tang ina ang lala nun. Panay ka wikang Filipino, di ka pamilyar sa Quezon, tang ama mo. Ha? Pero ang pinaka gusto kong linyanita nga, isa siyang alien na walang mata. Ang pangit nito. Isa rin akong alien na walang eye. Ako ang balakid sa'yo. Alien na walang eye, automatics, Korean, close eyes pag tumira, pagka-Allen Jordan. Oh, speaking of balakid, nung laban nyo ni Andros, sinabihan mong adik si balakid. Ginamit, idinawit mo yung tao na tahimik. Kung sa gatilyo ka nahilig, ba't lanseta mga gimmick? At kung adik si balakid, kayo ang adik kay balakid. Emar, nasan ka? Yung bata mo, newbie pa, pusi na. Hindi mo ba alam na mapabattleman o musika, isa si Balakid sa pilit nag-angat ng industriya? Si Balakid Walter White, kaya high na high kayo. Si Balakid Walter White, produkto niya ang papatay sa'yo. Si Tulala ay Rizalista. Sobrang weird ng line. Para kay Rizal, handa kang mag-commit ng crime. Etong alien na bulag, tapos left ang style. Buwis buhay sa Rizal, left eye blind. Gatong itsura, Rizalista? Dehins to pwede. Kaya ka lang naging Rizalista dahil cravings mo, Pepe. Ayon kay Kera, mga babae na minorde, ginagawan mo ng krimen. Makikipagkulab sa'yo, tas pag uwi, tulala na rin. Men, hindi ka ba takot sa trouble? Hindi lahat ng namulestya napatahan mo sa suhol. Ingay likha ang kalayaan, objection your honor. Yung nililikha mong ingay, mga ungol ng pagtutol. Una kong kalaban, si Atoms. Yung nanghipo kay Platito. Pangalawa kong kalaban, si Tatalino, ang tigang na ermitanyo. Anigma, pagkatapos ko sa manghihipo, rapist naman. Anigma, para kang si Tito Badang. Pangalawang beses na yan. Pangalawang beses, pues, double dead ka ngayong na-meet kita. Matandang rapper na rapist, Didi ka. Didi! Kilala nyo ba si Haring Banggi? Yung tupak ng Pinas? Yung sa ingay likha nagpalakas? Yung nakulong dahil sa sumbong at tulong nitong ungas? Oo, Didi ka nga, na nag-fuel ng kill shot. Kay Eminem galing na rapist ka at ikaw nag-set up kay Tupac! Ha? Hoy, alien na walang mata. Alam kong inspired ka kay Shernan. Tonight, night. Parehas kayong mukhang alien. Parehas din kayong wala ng sight. Time. Walang kwento. Okay. Ang haba ng road ni K3 dito, pero ayun, non-tournament naman siya, so hindi tayo masyadong mag-ano doon. Para sa akin, sa content pa lang, sa way pa lang ng sulat ni K3, doon pa lang lamang na siya eh. Kasi sabi ko nga kay Tulala, 'di ba? Medyo broad yung ano niya doon, yung atake niya, at napuna rin naman 'yon ni K3 na pwede nga daw i-apply din sa iba. 5 months ago nga doon na sulat, nag-aantay na lang ng kalaban. So ang pinaka-meaning ni K3 sa linya na 'yon, parang yun nga, parang generic na pwedeng sabihin kahit hindi siya yung binigay na kalaban kay Tulala, parang ganon. And ayun din naman yung gusto kong sabihin, or I mean, yun din naman yung pinupunto ko after ng round 1 ni Tulala. And then, ayun, sa sulat pa lang, doon pa lang makikita natin yung kaibahan or yung layo ng diferensya. Si K3 naka 4-bar set, alam mo yun, yung punchline nandun, yung references nandun. Yun, masasabi mo na direkta kay Tulala yung mga atake niya. So, kahit hindi na natin to i-breakdown ng maigi, sa style pa lang sa sulat pa lang makikita natin yung kaibahan. So, hindi ko na palalalimin pa yung yung paghimay dito. Style, performance, sabihin natin linis ng performance, delivery, paggamit ng mga angles, ng references, doon pa lang Ikita natin na lamang si K3 doon. So, yun, kay K3 yung round 1. Bigyan natin ng ng 9-7 na score. Hindi ko muna ite-10
si K3 dito. Meron pa akong inaanap, meron pa akong inaantay. So, kay Tulala naman, tignan natin kung mababaliktad niya pa yung battle. Let's see. Pero sa ngayon, round 1, K3 yun. 9-7. Sight, time. Walang kwenta. Wala kang kwenta, puro ka chismis, puki ng ina mo. Kahit trio, gago ka ko sigon ako magtatanggol sa'yo. Kahit trio, pinalikid na sa gola tapos binalatenga, ano ka, puki ng ina ka? Ha? Ano sinabi mo? Sa sobrang hindi ko naramdaman ng mga sinabi mo dahil hindi sobrang totoo. Si Harry Mangi, pinagtanggol ko pa yun nung tumakbo yun sa ingay. Ako pa nagatid sa kayo sa sasakayan, sasabihin mo binenta ko siya. Tina mo, imbento ka, bobo ka. Kasi nasabi mo, at ikaw ay balakin, sino nakasalamin sa atin? Ikaw ang nakasalamin, alam mo kung bakit? Pagtapos ng butukan may bulaklak na, bobo ka. Puki ng ina mo, kahit trio, anong pangalan yan? Ano yan? K3U? Piprista na lang kita, tol. Bobo ka kasi. Nagpapalaganap ka ng mga ideyang hindi totoo. Sinasabi mo si Tupac, hindi ako nakikinig doon. Sarili ko lang bulong ang narinig mo ngayon. Isa kang bobong, inutil na produkto ni Balakid na hindi marunong mag-addict. Wala kang sapu sa katawan. Gago. Kailan hindi mo matututunan kasi hindi ka maging number 1111. Bulbul. Ni Satanas pa lang ang nakita mo. Wala pa yung bigote ko. Kasi pag nakita mo kung paano mag-ahit ang isang nerdo na ermitanyo malibog, mas malibog ka, pukin ng ina mo. Tanginang itsura mo, mukha kang kinakantot ng Arabo. Ganyan ba gusto mo? Sasabihin mo manyais ako? Tinan mo nga itsura mo. Gusto mo kantatin kita dito? Gago. Manyais ako, ha? Gusto mo patunayan ko, ha? Brista na lang naman. Bobo pala to, eh. Puro chismis lang pala ang daladala mo. Nakita kita ang ganda-ganda mo. Oh, bobo ka kasi. Puro ka chismis. Akala ko pa naman, hindi ka naglilitis kasi kamukha mo si Chiswis. Gago. O ano, bukin na yung katumbas na natin sinasabi mo, bobo ka kasi. Gusto mo panalo na. Panalo na si K3U ngayong gabi, palakpakan para kay K3U. Ang isang bobong inutil na walang kwenta magsalita, puro imbento. Ang galing niya na kasi magkabisa, bulbul. Ibabalato ko na sa'yo ang gabi, bulbul na natili ka na langging. Bulbul! At ito'y tatambukin ko, Ebola! Bulbul! Bukin ang ina mo! Ito ay 3! Bulbul! Walang kwenta! Mga sulat! Puro invento! Ito na! Kami pakiw ka! Ano mo? Round 2, sa'yo na! Basta mananatiling bobo ka! Bukin ang ina mo! Time! Tangina, mas malakas pa yung freestyle ni Tulala kaysa dun sa round 1 niya eh. Ito nag-freestyle si Tulala pero para sa akin mas malakas pa yung round 1 niya. Ay, mas malakas pa tong round 2 niya compared dun sa round 1 niya kasi itong round 2, tangina since freestyle yun, direkta lahat kay K3 yun eh. So, ayun. Okay, natawa ko dun sa mga sa schemes ni Tulala dun sa round 2 sa freestyle niya. Ayun, yun lang naman yung masabi ko. Mas malakas yung round 2 ni Tulala compare sa round 1 niya. Mas direkta yung round 2 since freestyle yon. Lakas yun. Nagustuhan ko yun. Pero since freestyle, hindi ganun kataas yung ibibigay ko na score doon. Pero sa effectivity, mas gusto ko yung round 2. Okay? Sana maintindihan nyo yun. Round 2 ni K3, pakinggan natin. Check. Tangina na ito, walang respeto kay Enigma. Tangina pati dito, nag-freestyle ka rin. Huwag mo sabihin yung asawa mo, may emergency din. Okay. So, ito hindi pa kasi uploaded eh. Hemphill. Di ko alam sino yung kalaban ni Hemphill, si Razik ba? Razik ata eh. No, hindi ko na matandaan. Pero, ayun, correct me if I'm wrong na lang. Pero sa pagkakalam ko si Razik kalaban niya. Pero yun Hemphill, di pa uploaded eh. Pero buong
battle ni Hemphill, alam ko nag-freestyle siya doon kasi tsaka ang tagal dumating ni Hemphill nung sa ano na to dito sa pit style na to na ano. Hinahanap na siya, pinapahanap na siya ni Boss Arik, ang tagal. Pero after the battle na in-announce ni Boss Arik na may emergency nga. And humingi rin naman ng sorry si Boss Arik sa event na yan or sa nung ano na yan, nung time na yon kasi pwede naman daw niyang i-reschedule yung battle na yon. So, ayun, sobrang may emergency that time si Hemphill. So, abangan natin kung i-upload ni Boss Arik yun. So, sana ma-upload yun. Ka rin, wag mo sabihin yung asawa mo may emergency din. May emergency din? Tangina mo, men. Tangina ka? Okay, game. Ikaw ang eksperimento ni Shernan na hindi niya tinipid. Unang laban ni Lipcram at Mastapit sa pulo, sa'yo niya isinit. Pero kay Lipcram at Mastapit, hindi ka nag-succeed. Binigyan na ng lip at fit, di pa rin nag-step up kanyang spit. Di yan lumalaban sa rookie. Kala mo may legacy? Panay taga flip-top lang binabattle, parang PSP? Lipcram, K-Ram, Masta, Andros, Crispy, Fetus, Hanep no. Congrats kay Kuya Shernan na-accept yung project mo. Kahit di naman deserve, pinilit mo isabit to. Nakasurvive hanggang fetus stage, lakas kasi ng kapit mo. Baon kay K-Ram, Lipcram ba't at least may views ka na? Ikaw ang punching bag ng 3GS kapag depressed sila. Pag may problema sa karera at dehins mawala, ikay ibabody bag ng di sila manatiling tulala. Ginto ng underground ayon kay Jonas, lokohan. Pakonsuelo sa ermitanyong ginawa nilang bataan. Feel na feel yung ginto, Carlos Yulo ka na niyan. Nagkaginto itong mayroong routine na talunan. Ayos. Talunan. Naku magturo. K3, ang ganda ng ni K3 doon, no? Carlos Yulo, ginto. Tapos, may routine na talunan. Ayos, diba? Ganda ng reference niya doon. Mayroong routine na talunan. Talunan. Na kung magturo ng tamang landas, walang humpay. Panay kamalayan, itong walang kamalay-malay kung paano magtagumpay. Sa pagiging tambay na maestro ka, sanay na sanay. Mapaturo o trabaho, wala kang in-apply. Hindi ka nagpaka-Alvin sa iyong responsibilidad. Kung tulala ka habang buhay yan ay disabilidad. Imbes kumilos, umangat, isip ang pinalipad. Tumulala ka ng takasan ng iyong realidad. Sa kalawakan ng isipan, ikaw ay nahimbing. Hanggang tanaw ka lang sa layong hindi mo narating. Para daw magising, kailangan kong sapakin. Sa lakas, siguradong tulala ka pa rin. Kuya Bin ng Imus, oo, dyan ka na sadlak. Si Mr. Bean, yung baliw na walang linyang tumatak. Doon ka lang naging sikat. Nakontento ka sa bear, kaya di ka nag-adapt. Nanatiling tulala, walang evolusyon at sa imos tumanda. Kanyang comfort zone, kaya ang tumutugma sa iyong definition tulala. Na-stuck sa imos yun. Bilang pakisama kay Shernan, kaya ka nandyan. Hindi ka kailangan sa flip-top yan ang yon tandaan. Kami patuloy sa pag-usad hanggang dyan ka na lang. Yung tulala sa kawalan ay hindi kawalan. Time. Okay. Bumaba din yung energy ni K3 sa round 2 Okay. So, tangin ang hirap ng round 2. Mahirap yung round 2 guys, nahirapan ako sa round 2 kasi hindi yung performance level ni K3 bumaba siya compare sa round 1. Yung round 1 solid pa yun andun pa yung mga maayos, mga malalakas na linya niya kahit papano. Kaya nga naging 9-7 yun kasi para sa akin malayo naging agwat nun. Indirect si Tulala, tapos si K3 naman atake kung atake, direkta. Sa round 2 naman ni Tulala, para sa akin mas naging malakas yung round 2 ni Tulala sa compare sa round 1. Nag-freestyle siya, yes. Alam ko sa ganitong klaseng format, 'di ba? Hindi na ganoon ka applicable lang ng freestyle.
Pero buong round kasi. Okay sana kung freestyle ka tapos mahuhugot mo yung mahuhugot mo yung sulat mo, pwede 'yun. Kaso buong round buong round. Pero tangina di mo rin pwedeng i-disregard 'yun. Ang ganda nung na 'yun, ang ganda nung freestyle ni Tulala doon. Sa round 2 naman ni K3U, syempre writtens, actually yung performance level lang. Medyo naubusan ng bala si K3U dito. Hindi ko medyo naramdaman yung mga punches niya kay Tulala. Okay? Yung siguro yung reference lang na Carlos Yulo ginto sa underground, may routine na talunan. Yun lang siguro yung masabi ko na okay, pero para sa akin tumabla si Tulala sa round 2. No, even nag-freestyle siya doon, pasok direkta, mas malakas compare sa round 1. K3 naman bumaba yung energy from round 1 to 2. Tapos hindi ko rin ma-feel yung ibang mga punches niya dito kay Tulala. So sa pagkakataon na yon, bibigay ko ng tabla sa 8 puntos yung round 2. So, alam ko, yung freestyle is hindi nga ganito ka-applicable since buong round na gano'n nag-freestyle si Tulala. Pero malakas malakas yun men, hindi natin pwedeng i-disregard yun. So, I think I'll go with tie sa round 2 even nag-freestyle si Tulala. So, yun. Hindi ko rin kayang ibigay yung round 2 kay K3 ng ganun lang yung ganun lang yung performance niya. Medyo nabitin ako doon compare sa round 1 na solido, 'di ba? So sana maintindihan niyo 'yon. Round 3 pakinggan natin. Round 1 8-8 'yon. Tabla. Pakinggan natin. Nakarinig na kayo ng bobong nagsasalita na ginagaya niya lang yung mga idol niya. Siya yun. Kaya hindi ko na nga binanggit yung round 2 ko kasi bobo ka eh. So, sobrang bobo mo, hindi mo alam na bobo ka, di ba? Pero sige, pangako, hindi ko nagagasgasin ang sinunog yun ng Toreng Babel. Nag-ukit ka ng puso sa punong mangga, hindi ka na makakabangon, Noel. Ikaw ang reinkarnasyon ni Emilio ng alamat mong duwag na Pangulo. Seryoso, mamin? Gago, hindi ka parte ng taksil na brigada ng kawit. Ika'y fiksyonal na karakter. Ikaw si Huben. Napanood niya yan, mga eha? Kung magiging aso ka, anong papangalan mo sa amo mo? Anong papangalan mo? At kung edukasyon ang sagot sa kahirapan, bakit bawal umihi dito? Baliw na mga awis, sintonado na pito-pito, keso dito sa kasaysay ng kasaysayan ay litong, hilot, ngilong, bingot! Tuwing kailan ka bumabalik sa kabaligtaran, pinaulan ko ng tikbalang sa embahadang paliparan, pangarap makabisado ng diwa ang lupang laman, kahit bigyan ng ginto, itong langaw ang balik pa rin sa basurahan. Kaya't manatili kang maakit sa piring mong dama, kadadada mo may dakdak akong pruweba. Gusto ko yung linya na yun, no? Kahit bigyan na ginto, itong langaw babalik pa rin sa basurahan. Ganda nun. Ganda ng linya na yun. Solid yun para sa akin. Pinaulan ko ng tikbalang sa embahadang paliparan, pangarap makabisado ng diwa ang lupang laman, kahit bigyan ng ginto, itong langaw ang balik pa rin sa basurahan. Kaya't manatili kang maakit sa piring mong dama, kadadada mo may dakdak akong pruwebang dala, isisiksik ko ang iyong kuweba sa aking loob ng banga, mga kabadong daga mo sa dibdib ay inihian ka na. Hindi ka malayan na makakain na tengang daga ng babata sa ninuno ayan na matanda. Alam nyo ba kung bakit pag-uwi sa kanilang bahay na buntis ay ama? Simple lang. Mga Inglisero sa kanilang trabaho, kinananang ka na. Hayop kang tinuring matauhan ka na. Sinubukan mong magpakamatay kaso hinimatay ka. Babalikan pa kita ng balikan. At ang kapalit, mawawalan na ako ng kapalitan. Huwag nang mag-isip kung wala nang isip na masisilipan. At kung ika'y matang puweng gago, hindi kita hihipan. Mga duwag lang ang nangangalabit. Bunga niyan ay bunganga ng mga labit.
bakantong espasyo ng alitan. Ika'y nag-aakla sa imahinasyon ng digmaan. Pagal at galit mo'y pagagalitan. Sinaniban ko si Carlito at sinabihang ika'y sapian. Hindi na importante ang pagbanggit kung Nietzsche o Nietzsche. Ika'y ipis na nanaginip na maging sikap ka. At kung hindi pa rin nahanga sa dobleng kara na hiwaga, pukin ang ina mo, Andrew! Ako si Puss Maniwata! Sa mukhang makapal! Ako, hindi, joke lang. Time po. Okay, round 3 ni Tulala. Ito yung pinakamalakas niya. Gusto ko yung linya na kanina, no. Yung kahit bigyan daw ng ginto yung langaw, babalik pa rin sa basurahan. Solid na linya 'yon. May isa pa. I think may dalawa pa. So, ang pinakatumatak lang talaga sa akin yung linya nito. Ay na solid nun. Strongest round nito Lalato, hindi siya nag-freestyle. Nahugot niya yung mga linya niya. So, compared to round 1, mas okay tong round 3. Compare naman sa round 2, magkaiba yung round 2 eh. Kasi yung isa, effective siya since effective siya kasi nag-freestyle siya doon, pero kung hindi niya nahugot, hindi siya nag-freestyle, masyadong no. Pero sa round 3 nahugot niya yung sulat niya, at masasabi ko na yung performance level ni Tulala from round 2 na freestyle coming to round 3 naging same, 'di ba? Actually, mas okay pa yung round 3. Basta mas maraming naging quotables si Tulala dito. Pero still, yung mga direktang suntok para kay K3U, yun pa rin yung hinahanap ko syempre. So, pero ayun, regardless, suabe, strongest round ni Tulala tong round 3. So, K3, pakinggan natin kung paano niya tatapatan yun. Oy, tahimik lang sa likod, oh. Hoy, tangina mo, talsik laway mo. Ikaw din. Punong-punong na ako ng likido. Tinitiro mo pa si Andrew kung guwiring kitang espiritu. Tangina mo, sumasabat ka pa. Tangina, sumasabat pumipredict, sumasabat, walang respect. Galawang rapist, tumitira kahit na walang consent. Patay. Tapos minum ka na lang ng alak dyan. Guard, may crazy dito. Tangina mo. Sabi ng adik na to, yung pulo, gagawin niyang archipelago. Power. Para maging archipelago ang isang buong pulo, kailangan maging watak-watak through natural disaster. Alam mo kasing hanggat buo ang pulo, ikaw ay nasa bottom tier na level. Sobrang obsessed mo sa slot, pati pulo, gusto mo na mag-scatter. Tangina ka, habang ako, wala pang pulo sa battle rap, ganap na akong kampyon. Laman to ng kalye sa rap o debate, lahat binaon. Hanggang sa nagkaroon ng imbitasyon. Noong 2016 sa pulo tumungtong, ginamit yung lalim sa kompetisyon at isa ako sa naging inspirasyon ng organisasyon. Nang dahil sa aking profesyon, ako'y biglaang nawala. Fast forward, February 2020, nang pumasok ng pulo si Tulala. Nang dahil sa'yo, yung buong bansa sinumpa. Nagkalat ka ng laway sa pulo, February 2020. After 1 month, yung COVID lumala, nagka-lockdown bigla. Tangina mo, Tulala! Kung bakit pangit branding ng pulo, ikaw ang salarin. Epekto mo sa pulo, mala COVID-19. Na-discriminate ang pulo. Kesyo walang magaling nung ikaw ang bumuga at nag-viral sa scene. Fast forward, January 2023, si Shernan sa Facebook nagdrama, K3U, nasan ka na? Ako naman nag-alala. Kaya nireplyan ko siya ng, boss, kupal ka ba? Nagpapahinga pa ako, huwag kang kupal, tanga. Joke lang yun. Shernan, salamat. At anong pakiramdam na kahit ikaw ang kanyang yakap-yakap, ako pa rin ang hanap-hanap, kabit mo. Hindi. Yung kanyang dahilan, agad ko natunugan. Sa kanyang kaharian, nagkaroon ng tulisan. Alis go ng pulo, yan ang ginaganapan. Panggap na makabayan, pero ang katotohanan ay isa kang lapastangan sa buong kapuluan. Dinami mo pa sa battle si Lil Jan, ba't sa patay ka nagbiro? Anak turing sa'yo ni Shernan, kaya hindi ka kinibo. Pero di ako konsentidor, yun ay ibabalik sa'yo. Isasakay ka sa motor, ako ang babaril sa'yo. Igaganti ko si Lil Jan, I'm serious. Kahit umuwi ka at maging cautious, sisiguraduhin kong hindi lang si Lil Jan ang mamamatay sa imus. Maaring nauto mo si Shernan, tang ina mo.
Pero ito ang sigurado ako. Pag pinatay kita, muling iiyak si Shernan sa flip-top stage para sa'yo. Tangin na! Siya nga pala si Bayaw Tulala. Ang ermitanyo ng Cavite. Nasa heaven na siya, oh. Nag-aalaga ng kalapate. Mabait yan nung namatay. Nung buhay siya ay salbahe. Yung flip-top beer ni Enigma, bago iserve sa inyo, hinahaluan niya ng tae. Liquid na pururot yung kasangkapan, pampagana sa inuman. Sobrang lutang, pati yung beer gusto niya, may lumulutang. Gusto niyo surprise quiz? O sige, sinong kahawig? A, si Katana kapag natutong mag-adek. O B, si Katana kapag namatay dahil natutong mag-adek. Ang sagot, huwag mo turuan mag-adek yung bunso mong kapatid. Ang ina ka? Love you, Katana. Yung mga jokes ko ba sablay? Pues sa revenge ko in-apply. Ngayon, anong pakiramdam na ikaw naman ngayon yung binibiro kong patay? Patay! After ng battle, kay Uncle, wag nang feeling close. Wala nang Uncle, share na nang mag-e-endorse. Magretiro ka na bago ka pa ma-expose. Total, sira ka na sa Uncle Derrick Rose. Ha? Nice metaphor. Tangina mo, gigilitan ka sa liig. Ibabaon ng dahan-dahan. Hanggang yang, mawala na ng tuluyan. Yung resulta parang laban ni Bitrum at ni Slakwan dahil aking tinanggal yung baras sa lalamunan. Di ko kailangan ng panalo o kahit parangal. Di ko kailangan ng gabi. Hindi ako si Balanar. Di ko kailangan magpanggap na baliw sa battle rap para lang may magmahal. At yun ang sampal sa mukha mong makapal. Kapal! Time! Time lang kapatid para sa laban yun! Ano mo, Kuya Bin? Second sight. Ohoy, so tangay na. Sabi ko kanina bago tayo mag-start sa round ni K3U, ang tanong is paano tatapatan ni K3 yung strongest round ni Tulala, at that was the answer. Strongest round din ni Tulala yun, ay ni K3U yun, at bibigay ko yung 10 puntos sa kanya doon. Tangay na solid yun. May Dota bars pa no? Na, I mean, hindi naman siya Dota bars. May isang linya lang doon na ginawa niyang reference yung Dota, yung Balanar. So, si Balanar kasi, hindi ako nagdo-Dota, marunong lang, I mean, mali. Marunong lang ako mag-Dota pero hindi ako nagdo-Dota sa sa mga computeran. Kasi paano lang, pangbahay lang yung Dota skills ko. Ayun. So, ayun, si Balanar kasi alam ko isa sa mga skills niya yung ano ba yun? Yung, diba? Di ko nga alam eh. Basta pag dumilim or di ko alam kung skills ni Balanar yung yung paggabi tas mas lumalakas siya doon. Ayun, hindi ko na matandaan kung ano. So ayun, strongest round din ni K3 dito. Dito niya pinakita yung pagiging well-rounded niya. Jokes, bars, 'di ba? Andito sa round 3 sa 1 and 2. Hindi pa ganoon kalitaw yung pagiging well-rounded niya, pero pagdating sa round 3 ang ganda nung pagtapat niya dun sa strongest round ni Tulala. Strongest round dito lalayon, men. No doubt. Bigyan natin ng 8 puntos yun. Sabi ko nga sa inyo, yung round 3 nito parehas dun sa round 2 niya na freestyle yung round 2. Pero yung round 3 naman, same eh. Same ng performance level. Kaya para sa akin, sa sulat, mas maganda yung round 3 ni Tulala compare sa past 2 rounds niya. Okay, then K3U, strongest round niya yun. Sabi ko nga sa inyo, diba? Sa round 1, binigyan ko lang siya ng 9. Pagdating sa round 2, binigyan ko siya ng 8 kasi para sa akin bumaba. Then pagdating sa round 3, ito yung hinahanap ko ng K3U na balance yung atake at direkta pa rin. Still direkta pa rin. So, kay K3 yung battle na to. So, that's 25 points. 9, 8, ay mali. 27. 17 plus 10, 27. 9, 8, 10. So, that's 27 points for K3U. Then kay Tulala naman, bigyan natin siya ng dito. 7, 8, 8, 15, 23. So 27 to 23, 1 and 3 K3U yun, pero round 2 binigay ko ng tabla yon dahil bumaba yung energy level or performance level ni K3U. Hindi ko rin maramdaman yung mga suntok niya kay Tulala. Then kay Tulala naman, freestyle,
mas effective, 'di ba? Mas effective, mas tumatama compare sa round 1, pero pagdating sa round 3, strongest round, kaso ang natapat sa round 3 sa round 3 ni Tulala is yung strongest round din ni K3U. So mas malinis din yung performance ni K3U dito. Although mahaba, pero yun, non-tournament naman, hindi naman tayo masyadong nag-focus sa time limit kapag ganitong mga non-tournament. So yun, kay K3U yun, 1 and 3. K3U. 13, K3U versus Tulala. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Ang boto ng Warado, 5-0. Mag-iay para kay K3U. Shoutouts Tulala. Man, shoutouts kay Tulala. Nanonood lang ako sa crowd dati, 1 minutes 1. Hindi siya sa mga nirurut ko talaga na MC. Maraming salamat sa'yo, Kuya Bin. Gandang laban na yun, style clash. Siyempre shoutouts pa rin kay Tulala. Sobrang creative ng ginawa niya. Pero battle so mas pinili ko pa rin kung sino yung mas rectang punches. Yes. Tsaka yun, Totoo yun. 3 rounds, mas malinis talaga yung presentation ni K3U tsaka yung punches niya, sunod-sunod Pero yun, props kay Tulala, pero sa battle na to para sa akin, K3U, solid silang dalawa. Yo, binoto ko nga pala, round 1, binigay ko kay K3U dahil siguro nabitin ako sa oras ng kay Tulala, although maganda siya, pero ang gaganda rin ng mga sinabi ni K3U, sunod-sunod na punchline, and then yung round 2 naman ni K3U, yung fetus angle, okay naman, pero kahit nasabi niya na ng buo yung rounds niya, mas pinili ko pa rin iboto si round 2, si Tulala sa round 2 dahil sobrang solid ng freestyle niya. Yes. Kahit nakalimutan niya, nadala niya yung crowd. Ang gaganda ng rebat niya, yung mga sinabi ni K3U, nabalik niya ng solid yun. Kaya para sa akin, binigay ko yung round 2 kay Tulala. Round 3 naman, doon ako nag-decide na ibigay kay K3U dahil yung jokes, yung ginaya niya yung parody pinarody niya yung kay Kuya Shernan, sobrang solid nun. At hindi rin ganun kaganda yung ender ng Tulala. Pero sobrang ganda ng laban. Congrats K3U, props pa rin kay Kuya Tulala. Flick G, Kwento Album, silipin nyo yan. Round 1, binoto ko si K3U, no? Mas rekta kasi yung sinabi niya, medyo overtime lang siya. Kaya binawasan ko siya ng 0.5 pero mas lamang pa rin siya kay Tulala. Round 2, ang ganda ng rebat ni Tulala tungkol kay Mangi tsaka kay Balakid. Lumabas yung advantage ng pagiging leftist niya doon. Pero may mga magagandang punches din si K3U na tinulugan pero nadinig namin yon. Kaya round 2 Tulala. Tapos round 3 binigay ko kay K3U. Okay. Ganda ng mga sinabi ni Tulala. Gusto ko yung halata yung art na gusto niyang ipinta sa atin. Pero yung ganda rin ng rebat ni K3U doon sa distrakan at yung mga punches niya para sa akin mas rektahan kaya K3U. Yes. Round 1 mas on point yung mga banat ni K3U kaysa kay Tulala. Hindi direkta. Kay Tulala yung mga banat niya nung round 1. So mas nangibabog yung pagiging rekta ni K3U. So round 2, yun, sayang yung rebato si Tulala kung may sulat siya doon. Para sa akin mas aangat pa yun. Pero nga mas consistent si K3U. So 1 and 2 kay K3U. Yung round 3 para sa akin mas trip ko yung mga hinugot ni Tulala doon. Pero yun, 1-2 kay K3U, round 3 kay Tulala. Bumoso, binoto ko sa laban ni K3U tsaka ni Tulala, round 1 para kay K3U. Solid din naman sana yung first round ni Tulala kasi parang maiksilan siya sa oras. Unlike kay K3U na mas nasiksik pa niya yung returns niya dun sa pasok sa oras. Tapos sa round 2 naman, solid pa rin yung pinakita ni K3U. Tapos solid din naman yung pinakita ni Tulala. Although freestyle siya, mas entertaining pa rin. Pero slightly edge lang. Pero binigay ko pa rin yung kay K3U. Round 3, ang ganda ng ginawa ni Tulala. Feeling ko yung para sa akin, yun yung pinakamalakas niyang round sa battle na yun. Tapos si K3U, mas pinakita niya mas well-rounded. Mas marami. Mas well-rounded talaga. Punchline at saka quotables. Pero K3U pa rin ako doon. K3U. Okay, so ibang boto ni Goryo, no? Round 3 binigay niya kay Tulala. Pero most of the judges binigay nila yung round 2 kay Tulala, no? Ako naman binigay kong tabla yon. Yung iba naman binigay kay K3. So iba't ibang opinion, iba't ibang boto, pero 1 and 3 K3 sila doon.
So, hindi, ano lang, pera lang kay Goryo, no? So, ayun. Yun lang, no? Style clash talaga. I agree with the Plasma sa sinabi niya, style clash. Pero, ayun, para sa akin, mas nanaig lang yung K3U. Sabi nga ni Pamoso at sabi ko nga rin, well-rounded yung pinakita ni K3U sa round 3. Then, sabi naman ni Flick G, lumabas yung pagiging leftist ni dito, ni Tulala. And, ayun, overall, mas effective si K3 sa battle na to. So, yun lang. So, kita-kits tayo sa next na review video mga kumag. Peace out.